Touch ba kayo doon? Naiyak kayo? Opo. Ano ba yung na-realize nyo doon? Ayaw mo daw ng God? Cleansing, ano pa? Bang sinabi doon, si Pedro ba yung nagsabi, Panginoon, maraming taong mahawak sa'yo. No? Sabihin, maraming tao. Pero lahat you can touch the Lord anytime. Pero yung touch of faith yung touch of faith na ibibigay natin sa Panginoon will get yung attention ng Panginoon. Diba? So, yun maraming humawak sa Panginoon, pero yung tinouch siya ng babae, doon lang nakuha yung attention. No? So, sabi dito, Matthew 3:11, I baptize you with water for repentance. Si John the Baptist po nagsabi nito. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So ngayon po, pag-uusapan natin is yung immerse in His Spirit. Immerse in the Holy Spirit. Okay? So lahat po ba dito nakabaptize ng banal na Spirito? Sino po dito nataas kamay lahat na nabaptize? Naka-experience ang Sino po dito nakaka-experience sa mag-tongues? Ayan. So, hindi ibig sabihin hindi ka nagka-tongues, hindi ka na-baptize ng Holy Spirit lang. So, iba-iba po yung iba-iba po yung approach niya. Okay po? So, knowing and living with the Holy Spirit is a great privilege and great experience. Amen po ba? So, ano po ba yung nabibigay sa atin ng banal na Spirito? Ati Mama Jo, confidence. Confident and beautiful with a heart. Ayan. So, Ate Mary nun, courage. Ayan, tapang. Ikaw, Ate Erika. Peace. Ayan, peace. Ate Leia. Leia Lobredo. Right direction. So, nung napatay si Jesus Christ sa krus na nasa resurrection, and nung ascension, ibig sabihin yung mga siya sa langit, diba? Right after that event, may dumating, nakapalitan niya, which is the Holy Spirit. So, ibig sabihin, right after ng si Jesus Christ, pinangako kasi ng Panginoon na after kung umalis sa mundong ito, bibigyan ko kayo ng katuwang. Bibigyan ko kayo ng magpapalakas sa inyo. Okay? So, Jesus was done sa kanyang purpose, which is yung mamatay sa cross. Siya kasi yung nag-bridge ng gap between us and the Father. Okay? So, kaya ang agenda ng Holy Spirit is to really win all lost souls sa buong mundo is para, ayun pala yung agenda ng Holy Spirit. So, tayo yung gagamitin ng Panginoon para magawa yung agenda na yon. Okay po? So, we are the one yung magkukontinue nung ginawa ng Panginoong Jesus. Diba kasi ginawa niya na na-bridge niya na yung gap. Diba? Pag na-bridge na yung gap, ibig sabihin, tayo naman yung mag-go dun sa mga tao. Okay, diba? Nagets nyo? Okay po. So, we will only know how powerful and beautiful the Holy Spirit kung ialaw natin siyang mag-take control ng ating buhay. No? So, intimacy po ang mahalaga dito. So, ano po ba ibig sabihin ng intimacy in regards of the Holy Spirit? Unang-una, complete surrender and renouncing yung sarili mong interest, sarili mong kagustuhan, denying yourself, and submit to the desire of the Holy Spirit. So, the more kang lumalalim sa pagkaalam, or the more mong nararanasan yung banal na Spirit ko, yung sarili mong interest, sarili mong motibo sa buhay, sarili mong purpose na babago yan. Kaya nga, yung purpose ng Panginoon ay yung magiging purpose mo. Yung motive ng Holy Spirit ay yung magiging motive mo. Diba? Yung desire ng Holy Spirit ay yung magiging desire mo. And once na maging desire mo na yung kung ano yung desire ng Holy Spirit, ibig sabihin nun, nakadepende ka na sa banal na Spirito. Hindi na sa sarili mong kagustuhan. Diba? Kasi you surrender everything to the Lord, you surrender everything to the Holy Spirit. Kaya kung ano yung desire ng Holy Spirit, ayun na yung desire mo. Sabi sa Philippians 2:23, na ang Panginoon ang nagbibigay ng desire para gawin yung mga bagay na gusto niya ipagawa sa atin. Okay po? So sabi dito, sabi nga kanina natin siya, meron dong mga Bible character. So visible po ang Holy Spirit sa Old Testament. Diba? Saan po yun? Kila Moses. Lahat po ng nangyaring miracle sa Old Testament, ayun sa kapangyarihan po yun ng banal na Spirito. No? So, saan po ba natin nakikita yung Holy Spirit? Yung mga niloko ba ng Holy Spirit? Sino-sino yun? Sila Samson, sila David,
Di ba? Nung nagbuhos ng oil, sino pa po? Natatandaan na po ba kayong sinabi sa Bible at nilubok-ubad siya ng banal na spirito? Di sa Old Testament muna. Si Saul. Si Jacob. Si Jacob. Di ba si Jacob ay nakapagbuno? Yes. Di ba? So marami po. So from the very beginning, from even in the creation, nandun yung banal na spirito. Okay? So the Holy Spirit is within them, sa mga taong yon. Diba? And yung mga revelation yung mga narinig, yung mga revelation na sinabi sa Bible, actually, yung Holy Spirit pa rin yung nag-reveal sa akin. No? Pero unlike today, anyone can ask and experience yung revelation ng Holy Spirit. Pero unlike dun sa Old Testament, yung mga prophet lang. Nagets ba? So kaya ka nandun lahat eh. Diba? Nandun lahat. Yung prophet ganito, ang prophet ganun. Sa kanila lang. Diba? Every mga hari ng Israel, pumupunta muna sa propeta kung ano yung gusto gawin ng Panginoon. Makakalabanin pa nila ito, magbibigay ng instruction. Okay? So, however, may piniperform something ng Panginoon in this generation natin. And sa simbahan na meron tayo. No? So, sabi dun sa Joel 2 verse 28 to 30, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit in all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see vision." Ayan. So, ibig sabihin po nito, nangyayari po ngayon today. Diba, na lahat tayo nakakita ng revelation. Okay, nagsimula po yung prophecy na to na ma-fulfill nung dumating yung banal na spirito sila Pedro sa Apollo. No, kasi nagkaroon sila ng vision doon. Nagkaroon sila ng mga dreams, ano yung mga dapat nilang gawin. And yung vision ay pinakita sa kanya ng Panginoon, syempre parang yung mawin yung lahat ng taong lost. Okay po? So, through Prophet Joel, pinaramis ng Panginoon yung na may experience natin. Magkaroon tayo ng pribilehiyo na ma-anoint ng Holy Spirit. So, wag po tayong mag-alinlangan na laging lumapit sa banal na spirito. Magkaroon tayo ng desire na magkaroon ng revelation, na magkaroon ng makinig sa instruction ng Panginoon. No? Ising ka ba? Talaga pag si Holy Spirit, no? Ayan. Ayan. So, yung experience na to ay doon lang sa mga pinili. Yung prophecy na to ni Joel ay doon lang sa mga pinili. Tingin nyo sino yung mga pinili na yon? 12 disciples. Sabi dito, poured out all his children. So, sabi dun sa John 12, di ba? So, ang mga naniniwala sa anak ng Jesus ang anak ng Diyos, ay magkakaroong karapatan maging anak ng Panginoon. So, ibig sabihin, lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas ng kanilang buhay, ay siyang makakaranas ng ganitong experience, ng revelation, ng outpouring. So, ayun po. So, today, may experience po natin yun. Di ba kung napapansin nyo, kung nanonood kayo ng mga balita nila, Pastor, Pastor Vlad, Pastor Liga, and iba't ibang mga churches, especially sa Amerika, marami pong outpouring of the Holy Spirit. Na even dun sa mga school, naaral niyo po ba yung parang isang campus doon na isang buwan tuloy-tuloy yung service nila. Walang tigil. Iba-iba yung preacher, yung worship nila doon tuloy-tuloy. Diba? Siguro grabe yung pagod nila doon, pero grabe din siguro yung outpouring ng Holy Spirit doon. No? So, mangyari kaya yun sa atin? Asamin natin yun, no? So, ang topic ko natin is immerse in His Spirit. Number 1, the Holy Spirit in Jesus' ministry. Okay, so sa 30 years na, kailan po nag-start na mag-ministry si Jesus Christ? Anong edad po siya? 30. Ilang taon siya nag-ministry? 30. 3 years and? Alam ko, 3 and a half eh, no? So imagine mo, 3 and a half. Grabe ako, tagal ko ng question. Dami ginawa. Ako masasampung taon. Wala ba ginawa? Ayan, di ba, imagine natin, natagalan natin, no? Grabe na yung power ng Holy Spirit. Kasi kasama ni Jesus Christ dito yung Holy Spirit. Okay? So sabi dito sa Matthew 3:16, sabi dito, when He had been baptized, Jesus came up immediately from water, and behold, the heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting upon Him, and suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Okay po? So the moment na nabaptize si Jesus Christ,
ni John the Baptist, after po noon, nabautismo din siya ng banal na spirito. Nung time na yung time na dumapa ulit. Dumako yung bumaba yung Holy Spirit sa pamamagitan ng na symbol ba tawag doon ng daw. Doon po nagkaroon ng baptism. Nag-speak tongues kayo si Jesus Christ doon. Hindi natin alam, no? So, kung mapapansin nyo, sino po napansin ko lang, no? Sino po dito na-experience sino po dito na-baptismo ng Holy Spirit? Amen. Right after ng baptism of the Holy Spirit, naramdaman niyo po ba na may dryness? Yeah. I mean, parang nasa, ang biglang, right, yung puro ba, di ba ngayong gabi, grabe yung baptism of the Holy Spirit, na-experience ng Holy Spirit. Tapos kinabukasan magising mga dry. No? Ayan, sino mo naka-experience ng gano'n? Diba parang, hindi ito yung kagabing naramdaman ko Diba? So, mamaya explain po natin yan. Okay? So, Jesus' entire ministry was characterized by the works of the Holy Spirit Himself. Sabi po sa Luke 4:18, sabi dito, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me. Ayun po. So, lahat po ng miracles, lahat ng works, Jesus Christ, nung nabubuhay pa siya, in the 3.5 years of His ministry, kasama niya po yung banal na Spirit doon. The Holy Spirit is upon Christ. So, hindi, yung miracle na nangyayari, kasama yung banal na Espiritu. The power of the Holy Spirit, lagi siya nandun. No? So, titignan nyo, lagi parang nandun yung Holy Spirit. Diba? Paano kaya kung sa atin, tayong na pinagkalooban ng Panginoon ng banal na Espiritu, meron tayong kalayaan na ma-experience yung Holy Spirit, is talagang i-immerse natin yung sarili natin. Ano pa kaya yung miracle na pwede pang mangyari? No? Siguro yung ibang mga baba dito ng banal na Espiritu, nakakita ng pilay, The name of Jesus! Diba? Tumayo ka. Tanggalin mo yung saklay mo. Hindi nakalakad. Ayun nga sabi ni Masab, diba? Yung pagpapagaling sa Panginoon. At ginawa ko, no? Pero gagawin mo yung pag may leading ng Holy Spirit, diba? Nakatayo mo. Okay. Eme lang. Okay po? Sharon, di ko ano pa nagsasabi mo. Ayun po, before the ascension ng Panginoon sa langit, nag-instruct ang Panginoon na yung 12, lahat ng remaining disciples ay manatili muna sa Jerusalem. And sabi sa Acts 1:8, but you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Hindi, you shall receive the power of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, hindi lang naman siya power. No, he's a person, the third person in the Godhead. Okay po? So, when the Holy Spirit comes into our lives, we experience the same immediate transformation. Ibig sabihin, where we will not depend anymore sa ating sarili, pero sa Holy Spirit na. No? So, kailan ka na huling nag-cell group na ipinaubayan mo sa banal ng Espiritu? Kailan ka huling nag-cell group na talagang inalaw mo yung Holy Spirit na mag-flow sa iyo sa lugar? No? Minsan iwasan natin yung yung mag-prepare ka lang to wash before yung cell group. No? So, mag-flow yung Holy Spirit doon pero hindi siguro ganun ka. Diba? Kasi syempre, gagamitin ng Panginoon yung vessel na alam niyang magamit-gamit. Diba? So, Holy Spirit, dumaloy ka pero ang preparation mo 1 hour lang. Lahat, good pa lang ng 1 hour lang. No? So, tandaan natin, when we work with the Holy Spirit, syempre we must prepare them. We prepare them, no? Sa lahat ng aspecto ng buhay natin. Okay? So, pangalawa po, the Holy Spirit in believers. So, ito po yung sa time nga ni Prophet Joel, yung sinabi ko kanina, yung fulfillment po ng prophecy ni Joel na to, ay nangyari nung Acts 1:18. So, nagkaroon ng bumaba yung Holy Spirit, nagkaroon ng vision, nagkaroon ng dreams, ng bawat isa. God's anointing for our time is anointing of vision, anointing of dreams, and spiritual authority in order to fulfill yung Great Commission na ibinibigay sa atin ng Panginoon. This anointing comes from the baptism of the Holy Spirit. Ayan, sino ba gusto mag-empowerment of the Holy Spirit na yun? Which is poured out upon God's servant. So, unless you baptize in the Holy Spirit, hindi mo may experience yung empowerment niya.
Hindi mo may experience yung anointing ng Panginoon. Ganun pala yan, no? So, kaya pala, ang tawag doon? Kaya pala bumababa yung Holy Spirit sa Old Testament. Kasi yun yung mga gustong i-anoint ng Panginoon. No? So, if you want to be anointed, yan, magpapapaptize ka muna sa banal na Spirit. Isang beses lang magpapaptize sa banal na Spirit. Yung mga susunod, empowerment, yung feeling of the Holy Spirit na yun. No? So, effective winning by winning and making disciple is through the Holy Spirit. So, mahirap po mag-win ng tao if hindi tayo filled ng banal na Spirit. Mahirap po mag-continue ng cell group kung hindi ka filled ng banal na Spirit. So, kasi feeling of the Holy Spirit is complete surrender po yun eh. Aalisin mo yung nais mo, aalisin mo yung kagustuhan mo. Okay po? So, although, ito po yung gusto kong sabihin. Ito yung magandang dito sa point 2. Although many receive the touch of the Spirit, they are not all serving the Lord. Hindi porke tinouch ka ng Holy Spirit, hindi lahat ng tinouch ng Holy Spirit mag-serve sa Kanya. Magko-commit sa Kanya. Diba? The greatest anointing, however, comes upon those who commit to serving Him. So, ibig sabihin, those people na naging committed, naging willing na magpagamit sa Panginoon, ayun lang yung i-anoint ng Lord. Diba? Hindi ka i-anoint ng Panginoon kung ayaw mo magpagamit sa akin. Sabi mo sa akin mo, hindi ka i-anoint. Hindi ka i-anoint. Kung ayaw mo magpagamit sa akin. Ayaw mo magpagamit sa Kanya. So, ano ibig sabihin ba ng anointing? Ano ibig sabihin ng anointing? Terka. Point. Kaya ano ibig sabihin ng anointing? Giving authority. Hindi pa i-set apart din yan. Set apart para for this specific purpose. May access ka sa ganito. Diba? Anointing is for those who are willing. In baptism of the Holy Spirit, we surrender any desire of our heart. Okay? So, we must be sensitive to the Holy Spirit. Diba? So, kung how you treat your asawa, parang ganun lang din yun. So, kung hindi kayo nagpapansin ng asawa mo, ng anak, hindi ka pinapansin ng parang ganun lang din yan. So, hindi porket hindi mo pinapansin ng Holy Spirit, aalis ang Holy Spirit. The Holy Spirit always dwells in us. Every time nung time na tinanggap natin ng Panginoon Jesus, nag-dwell na sa atin ng Holy Spirit. Pero hindi lang siya mag-work sa atin. Diba? So imagine mo, every time you do sin, o kaya nagkakasala tayo, ang ibinibigay natin sa Holy na, na devotion na ito parang nakaraang pa. Every time na nagkakasala tayo, ang ibinibigay natin sa Holy Spirit is puro junk, puro basura. Kaya nag-grieve ang Holy Spirit. Okay? So, kaya nga, lagi tayo magpa-feel sa Holy Spirit. Once we feel by the Holy Spirit, kailangan we surrender everything, lahat ng thoughts na meron tayo, lahat ng interest na meron tayo. Okay po? So, if we ignore the Holy Spirit, hindi siya mag-work sa atin. Hindi mawawala ang Holy Spirit, unless you renounce talaga na, Holy Spirit, umalis ka na. Parang gano'n. Pero grabe yung nun. Diba? Narinig niyo na ba yung kasalanang walang kapatawaran? Ayun yung blasphemy to the Holy Spirit. Diba? Ano kaya yun? Sa pangatlo po, baptism of the Holy Spirit. Ito na po yun. Matthew 3:11, ayun na po. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So, baptism means to be immersed or submerged. Diba? So, paano kaya, kung matagal kang, buti yung, imagine niyo kung ang baptism in the Holy Spirit sa water pa rin ginawa. No? Naisip ko. Ayan, we must all experience being immersed in the Holy Spirit. So, tanongin ko po kayo, kung nabautismo na kayo ng banal na Spirit, ano yung pinaka-experience niyo that time? Yung one word na masasabi yung experience, feelings or emotion or something. PMJ. Grind. Grind. May pag-grind pala ang Holy Spirit. Ayan. Ate Sol. Busog. Busog pala ang Holy Spirit. Kala ko Kaya, so. Ate Meron. May vision. Kaya yan. Grind. Drill.
Pare na pala. Hindi kasi namin may trabaho kayo. Ibig sabihin friend, diba, mas lumalim. Pinalalim ng Holy Spirit. Sa kanya kasi grind, di ba, pinakinis. Galing mo doon, kaya natin. Ayan. So, baptism of the Holy Spirit is a unique experience. Different from being baptized in water. Being baptized in water kasi parang declaration mo yan eh. Bubog ka. Ayan. Pero ang baptism of the Holy Spirit is more about, it's more personally. And when we allow the Holy Spirit, ayan nga, complete surrender, allowing God to manifest and empower us. So, tingin nyo bakit, naisip ko na, tingin nyo bakit, pag sa nababaptize ng Holy Spirit, yung iba nag-speak in tongues. Ah. Prayer. Ah, tama. Kasi speaking in tongues is praying in ano yan, in prayer language. Good. Time kasi na-receive yung Holy Spirit. Speaking in tongues ako. Pero, ang gusto kasi ng Lord sa akin doon is yung revelation ng mga sin ko na hindi galing sa bigyan ng Lord talaga. So nga, i-confess ko siya, pero through, kasi nga, masyadong masakit. Ayan. So, the more you go in depth, the more mo pinapalalim yung sarili mo sa banal na Espiritu, the more nire-reveal ng Holy Spirit yung mga bagay na kailangan ayusin sa'yo. And kailangan nang gawin. Kasi pag wala kong pressure, sabi niya sa akin, pag wala kong pressure, hindi ako nagsusunod. Oo, tama. Parang isang tingnan niya sa akin. Kaya after nun, talagang nabiwalat ko yung vision. Tapos Ayan, no? doon ko nalaman na nag-picture sa vision. Oy, vision, maging teacher. Hindi ko talaga alam yun. Talagang hindi lang ko na Ayan. So maraming experience every time we go in depth in the Holy Spirit. Sino po ba dito every time nag-pray ka with the Holy Spirit? Amen. Pero nag-pray with the Lord. Diba? Sino mo dito nag-pray every day? Iba kasi yung nag-pray, iba yung nag-pray with the Holy Spirit. Actually, mas kasi yun eh, you will take time sa lagi. When you pray the Holy Spirit. You will allow the Holy Spirit na i-fill ka muna. Okay po? So, the baptism of the Holy Spirit takes place in our heart and when we believe in Jesus Christ. Ayan. So, and ask the Holy Spirit to consume, govern, and lead us. Okay? So, baptism of the Holy Spirit takes faith. Takes step of faith. Diba kasi, pag nagbabaptize ka sa Holy Spirit, and bago mo kasi ma-receive yung infilling ng Holy Spirit, kailangan mo munang maniwala. Diba? So yun, pag naniniwala ka, lahat ng thoughts na meron ka, lahat ng iniisip mo, posible ba ako? Lord, makasalanan ako, diba? So lahat ng mga bagay na yun, kailangan mo nang maayon. Or parang kailangan maklik mo na yung vessel para pumasok yung banal na Espiritu. Okay po? So allow Him to manifest, ayun nga. So paano ba yung manifestation ng Holy Spirit? Yung dun sa Acts 1:8, may mga dilang apoy. Yung iba nag-speak in tongues. Yung iba nga may sumasayaw pa nga eh. Diba? Yung iba tumatawa pa. Diba? May iba kumakanta. Tamang kanta lang sa Bentley. Pero maraming manifestation of the Holy Spirit. Diba? Pero tingin ko ang pinakamagandang manifestation ng Holy Spirit is yung tayo, yung nag-reveal. Diba? Kasi pag-feel ka ng Holy Spirit, yung winning and discipling people, parang hindi yan burden sa'yo. Okay? Yun lamang po. So as a conclusion, ayan, so we could say that the Lord's Church was born in the upper room. So nag-start yun, yung dumating ang Holy Spirit. Hindi sa multitude, but 120 people. Pero yung pinaka-importante po doon, nandun po yung banal na Espiritu. So every time we dwell, every time we go in the Holy Spirit, nag-i-infill po tayo ng banal na Espiritu. So, lagi po tayong nagpapalakas. Ganda ngayon every day, every morning. Kahit sa prayer mo lang, Holy Spirit, lead me today sa mga bagay na gagawin ko. Lead me ngayon pagpasok ko, na makita ko lang yung boss ko, mapapangiti ako. Diba gano'n? Makita ko lang yung classmate ko, yung teacher ko,
Diba? So, hanggang magain natin yung fruit of the Holy Spirit. So, next topic pa naman yun, no? So, tara po, magpabaptize tayo sa Holy Spirit.